Congratulations! Rizena, pas kumanda ka ngayon. Thank you so much po. Maganda ka na Thank you so dati, much pero po. ano secret? Iba yung glow. Nasa ano ako pinaka-piece of ano to pinaka-peace chapter ng buhay ko po. Yung talagang parang wala na akong takot, parang totally free na ako sa lahat. Tsaka pinagpipray ko palagi yun. Tsaka ano ba, natakot ka ba na parang dahil sa tagal ng renewal baka biglang umalis si Zainab sa'yo? May ganun ba? Actually, ano naman ako, parang at ease naman ako kasi naparamdam naman sa akin ni Zainab yung parang binigyan naman niya ako ng assurance. Like every time meron doon nag-inquire sa kanya na brand, ini-inform niya ako. Sinisend ko sa kanya. Oo. Manager na, parang Parang ganun. tinatanong niya sa akin, ma, hindi ba to conflict? Okay lang ba to? Mga ganon. And, of course, syempre trabaho yan. And kaya sabi ko, nahihiya ako kasi business niya yan eh. Part ng ano niya, kabuhayan niya na sa tagal na push na natin to. Kaya thank you. Welcome ma. Ano ba ba? Kumusta yung pagiging ninang? Kumusta yung married life? Paano ka niya ginagay? Actually, ganda ng banding namin kasi may time na pagka naalala mo yung nagmotor si Ray, tsaka si Ninong B. Na ano kami nun. Munti kami mabarangay. Pero yan yung mga fan, talagang pag magkakasama kami, talagang si si Ninong B din, hindi din kasi siya pala idom. Pero pagka silang dalawa ni Ray, natuwa ako kasi before, kapag nakikita ko yung husband ni Ninang Ana, dati to, wala pa, hindi pa kami Ninang, hindi siya nagsasalita. So ngayon na nakikita ko na ay close siya kay Ray, naririnig ko na siya nagchichika, nakakatuwa na nagiging open na. Like hindi lang po talaga when it comes to business, parang open doors when it comes to family and special someone din sa buhay natin. Zainab, nakakabilib yung discipline mo. 3 years ka ng OMAD. Opo. Pero kung meron kang message doon, sabi mo kanina, di ba, you were chubby before. Kung meron kang message to your younger self, ano yun? Discipline. Kasi wala po akong discipline noon eh. Ngayon po kasi meron eh. And ayun, ginawa ko siya because of nakuha ko kasi yung insecurities before eh. Like yung mga nakakasama ko sa vlog, kapag kakasama nila ako, para akong zero. Ang liliit nila eh. Like I love Donna, I love Jelly, may do line up, diba? So yun, doon nag-start yung insecurities ko. Ang laki-laki ko pala pag sila yung kasama ko. And then late ko na na-realize yun, pandemic na po. So doon ako nagkaroon ng discipline. And then sakto, after I give birth to Bia, na-introduce sa akin ni Ma'am Ana ang Lux Slim. And then talagang, after ko naman manganak, nakita nyo na mayat din talaga ako. Pero Zainab, Hello! Nagulat ako. Hello po! Hello! Pero hindi ka fan ng mga peptides, yung mga GLPs, yung mga Ozempic? Ay, hindi po. Like, organic po talaga. Hindi po ako kakain. Takot kasi ako sa Nag-uusapan injection. lang natin kanina Kanina, yan, di diba? ba? Sabi na pag nagganun pa ako, Ano na lang mangyari sa akin? At saka kasi, feeling ko kasi may effect siya eh. Makikita mo sa aura nung tao kapag tinitake mo siya. Like, ang dami ko rin kasing nakakasama na nagtitake nun. And then, sinasabi ko sila, oh, enough na yan. Kasi Nalungkot, parang, diba? Yung face nila. oh, like, talagang iba yung form. And then, hindi naman ako against. Pero like ako personally, syempre, gusto ko yung organic way. Right. Pero need din nila ng Lux Slim pang maintain. I know. Tama. Pero yung OMAD mo, anong time of the day ka lang kumakain? Actually po kahapon, 12:30 na ako kumain. Ng AM. Ah, Pero ang usually ko po talaga 8 or 9 p.m. Doon na po ako Sa kain. gabi. Sa gabi na po talaga. So pagising ko po, coffee lang ako and then the whole day work ako niyan sa kids. Pag wala naman akong work sa kids talaga ako. And then sasabay ako sila dinner. So yung Pero where do you get the energy? Po? Yung energy, where do Ay, you get? worth it na worth it ang... Ay, okay na okay ang energy ko kasi the whole day ako nag-work. Parang ngayon, Oo. kasi maghapon, Oo, di ba? maghapon. tayo. Kumain akong chocolate kasi bumababa na kasi 3 hours lang yung tulog ko kahapon. 4 yung schedule ko. So talagang thank God, grabe naman talaga. Iba ang pasok ng 2026. So, syempre sinisipagan ko din po. Zainab, na curious lang kami na after the wedding, parang what happened? Ano na yung update sa'yo? Ano na yung kung nagbago, being a wife? Diba? Madami po. Sobrang dami. Ngayon nagbabasa na akong Bible. Everyday Like, tsaka kasi parang yun nga, pag nagkaroon ka ng God sa buhay mo, parang
kailangan mong i-focus yung discipline mo din sa sarili mo kasi hindi naman lahat madali eh. And then, ngayon kasi talaga na nagiging deeper yung relationship ko, namin family. Kami kasing family, talagang pe-pray kami, paggising, pagkain. Every Sunday, we go to church. Kung hindi man, kailangan manood kami ng online church. So, ibang-iba po eh. Talagang iba pala kapag kayong parang as a peace ka, tapos lahat ng nangyayari sa buhay mo, maganda. Siyempre, may mga pagsubok, pero dahil dun sa faith na nabibuild namin as family, pag may mga dumadating na ganito, okay lang yan, bigay na natin kay God. Ganon, nagkaroon ako ng trust. Mas kalmado ka Mas na. kalmado na. Ayun po. Eh si Miss Ana ba kumalma nung nanakawan? Actually, chinek ko siya. Chinek ko siya. Ba, kamusta ka? lagi Sa naman NBI ako ako, Ben. kalmado. Sa NBI ako, Ben. Di ba? Sa NBI. Ang gagawa mo dyan? Sabi, stress na siya. Sabi ko sa kanya, pag-pray niya lang. Right. Parang recover ka na. Yeah, sabi ko nga, parang, hindi naman ako yung tipong mag-hysterical ako, magmumukmuk ako, or magwawala ako. Inahandle ko siya with grace, na calm pa rin. Kasi ang hirap mag-isip kapag pag sobrang aligaga ka or wala ka sa sarili, di ba? Ang hirap magdesisyon sa mga kapag ganun ka. Tama. So, pinipilit kong may pinapractice din ako eh. Pinapractice ko din Patience mo. yung patience and yung tipong kahit na ang daming problema, ang bibigat ng problema, pinapractice kong maging kalmado pala. Okay. Hindi ko ini-stress yung sarili ko. Hayaan ko na si RJ ma-stress. Pero ngayon ba, may trust issues ka na? Matagal naman na. Kaya Okay. lang, hindi ko din alam sa sarili ko. Mabilis talaga ako magtiwala. Okay. Kahit iba kasi yung, madali kasing sabihin, pero ang hirap gawin. Diba? And parang inborn na sa akin kasi. Or sabihin ko, hindi kita pagkakatiwalaan, pero pag nakasama na kita, pagka... Gumaan na yung loob ulit. Oo, mabilis kasi ako ma-fall. Ay! Pero Sa sorry to pag-ibig ba ask. yan? How much ang nakuha sa'yo? I'm so Siguro sorry. roughly, mga more or less 5. 5 million. Million. Kasi may mga ibang bagay pa kami na pag nag-discover na, ay parang nawawala din to. In items to lahat. Items. Pero wala pa. So wala pang hindi pa siya nasusolve talaga. May So, suspect na, wala pa rin. um, Person of interest in Actually, nagpahula kami. Ang dami naming mga options. Even yung mga angels namin sa bahay. Kasi yung mga taga-probinsya di ba? Naniniwala talaga sila sa ganun. So, naawa na sila. Nakikita nila kami na sila mismo nagpahula sila. So, may mga lumalabas, pero hula eh. So, there's no enough proof or evidence. So, talagang ako pinagpipray ko din. And, yun nga, right now, nagpa-conduct na rin kami ng lie detector test. So, we're waiting for the results. And then, level up dun sa next part of the investigation. And, nagko-cooperate naman sila. So, posibleng nakapaligan. Kasi, yung bags kasi, di ba, alam naman natin, yan dati talaga yung bread and butter namin. But nung nagkaroon na ng Lux Slim, Lux Skin, ayan, na-focus na ako dito. Talaga naman napabayaan ko siya. So I think fault ko din naman na sobrang naging maluwag na kami when it comes to inventory, hindi ko na nababantayan, hindi na ako, kung before halos every day or every other day, nasa shop ako. Ngayon, siguro in a month, swerte nang pumunta ako ng 1 beses or 2 beses. So, kasalanan ko din naman. I can't blame people na na-tempt sila because ganun talaga ang tao eh. Kapag sobrang luwag mo at nakahanap sila ng pagkakataon, diba? Matitake advantage. Matitake advantage or matitempt talaga sila, madademonyo sila. Kaya dapat ako as the owner of the business, ako mismo dapat sinecure ko yung mga items na hindi ko binigyan ng chance na masilaw sila. Miss Ana, posibleng nasa paligid pa yung yung Nag-i-interview na. Ano po mensahe niyo sa kanya? Hindi siguro kasi wala rin naman talagang umaamin. Wala pang umaamin kahit anong kausap namin na kumbaga parang maintindihan naman namin kung talagang napakapit ka sa patalim. Though, yun nga, we're still hoping. Sabi sa hula kasi antayin mo, after 10 days, lalapit yan na amin yan. Mga ganon. So, nag-hope pa rin kami. Antayin na namin. Nag-hope pa rin kami. It must have been done Lalapit. professionally kasi walang proof, walang CCTV and everything, ganyan.
Kasi late na namin nalaman. And syempre yung CCTV kasi 7 days na papatungan na eh, di ba? So, yun yung mga... Naara. Oo. And then, yun, yung kakulangan namin, wala kaming vault for the small items. So ngayon, meron na. Pero paano mo nalaman? Sorry, Miss Ana. Parang may lesson kasi talaga dito eh. yes. How did you parang discover? Ano yun, kababalik lang namin from Korea. Tapos may meeting kami sa office. And biglang after the may meeting kami sa bahay. Tapos after the meeting, sabi sa akin ni RJ, Madam, may problema tayo. Andito yung mga staff, andito yung mga agents, ganyan, sa shop. Tapos yun na, sinabi na ang daming nawawala. So, nalaman lang yun on that day also because merong client na gustong tumingin ng specific item na kasama dun sa nawawala. So, dun nakita na, wait lang, wala dito. May box, pero pag open mo ng box, walang laman. Iniwan. Tapos hanggang sa tiningnan yung ibang mga box, ang daming walang laman. Rolex, Hermes bangle, Tiffany bracelet, Tiffany necklace. So accessories lahat. Accessories lahat na may presyo. Yun. Buti na lang yung Rolex watch, KB, sa asawa ko. So hindi na ako magbabayad. Pero still masakit pa din yun kasi, di ba? But all the other accessories, consignment kasi yun. So I have to pay them. Sorry, Women's Month lang, no? Ang dami kasing nangyayari. Yes. A lot of women are in the center of the headlines lately. Yeah. Like Ann Curtis. Also, some of the sex bomb dancers are criticized. Zainab, ano lang yung mensahe mo? How did you react pala dun sa issue? Sa mga issue. Especially kay Actually, sinabi ko yun sa husband ko. Kasi sabi ko, hot topic ngayon sa Pinas. Like, syempre, sino ba namang hindi magagalit? Especially as women, as mother. Diba? Tapos, girl pa yung anak ni Ate Ann. Diba? Parang, hindi siya good example. And, yung mga kasi, yung mga reason, hindi talaga siya pasok. Like, hindi siya understandable eh. Like, hindi talaga valid. At ang pinaka-importante talaga dito, ang ganda ng nagawa ni Ate Ann, influence niya yung mga kababaihan na to speak up. 'Di ba? Yung influence na manindigan, hindi lang naman dahil kinall out mo or whatsoever, pero yung reminders ba sa ating mga kababaihan na hindi tayo dapat ginaganito. Hindi porket nagsisexing damit tayo. Ako nagsisexing damit talaga ako. Kung kilala niyo ako personal kung kilala niyo ako sa media, yan ang lagi din mga post ko. Kasi confident ako sa sarili ko. And dadating yung time na tatanda ako, ito yung mga babalikan ko eh. Hindi naman namin ginagawa to para mang-akit, para makakuha ng likes kagaya ng mga sinasagot niya. So hindi po ako talaga agree doon. Agree ako. Na-experience mo rin yun. Yes, pero like hindi naman kasi siya naging kagaya nung naging talagang parang national issue natin, Hindi di ba? hindi involved ang politics. Oo, pero yun nga, pag ako po kasi nakakakita ko ng bastos na comment, dinidelete ko eh. Kasi ayokong parang ma-normalize sa mga kababaihan, especially na puro mga bata din yung nanonood sa akin na ay, yung mga boys nagko-comment kay Ate Zainab ng ganyan. So, hindi talaga siya okay. And maninindigan ka rin lalo kapag may anak kang babae. Walang gustong makaranas ng ganun. Ayun. Anna, you want to say something? Well, nasabi na rin. Okay. Actually, pinag-uusapan din namin ng asawa ko. And yun nga, talagang mali naman talaga. Kahit sa angulo mo tingnan, still, nangyayari, tinanong ko pa yung husband ko talaga bang ganun kayo? Talaga bang ganun kayo na nakita mo lang tapos nag-imagine ka na? Posible ba yun? Tapos tinanong ko siya, pinag-usapan namin siya. Oo. Na posible ba yun? Nasa mall ka, tapos nakita mo siya, tapos biglang nag-imagine ka na. Diba? So, hindi siya, parang, sabi ko siguro, parang maling-mali. And we stand with women. Ayan, lalo na madaming naaabuso. Zainab, may plano ka bang magkaroon pa ng baby? Opo naman. Waiting na Opo. ba? Actually, Kaya nga, kasi gusto ko syempre, tatlo. bago kasal Gusto ko eh. tatlo. Big family talaga yung Big gusto ko. family. Kasi so far sa 2 kids, sobrang naman namin. Parehas kami kasi ni Ray provider. Tapos maayos yung pagpapalaki namin sa mga bata. So tingin namin, kaya namin ng big family. Ang inaantay na lang talaga namin is
kung kami ang pupunta ng Japan for a year, tapos doon ako magbuntis, or mag-retire na si Ray sa pagbabasketball sa Japan, dito na siya. Kasi ang gusto niya hanggang 35 lang siya eh. 20 years na din siya naglalaro ng professional basketball. So, ayun, mabibigyan na namin ng time. 27 pa lang naman ako, so 2 years. 33 na si Ray eh. So, 29 ako noon. Bago ako mag-30, ayan. Syempre gusto ko din, excited ako sa lahi namin. Pero wait, how's the house? Ha? How's the house? Actually, lot po yung una namin, Okay. inuna namin. Right. And then after that, yun, syempre nag-proceed na kami sa drawing. And hopefully talaga this year. Ang hirap kasi mag-asikaso kung ako yung mag-aasikaso, tapos andun siya. Pag umuwi po kasi talaga siya, 48 hours lang. Every 2 weeks, 48 hours lang. Eh syempre, mas sinusulit namin yun kasi mas madami yung days na wala siya kaysa nandito siya. So hindi din po namin masikaso lahat. Tapos minsan, ang dami pa pong trabaho. Natataon na kapag nandito siya. Syempre, tinitake advantage yun ng mga schedule na ay wala si Ray o ngayon uuwi siya, trabaho pa kami. Ganun po. Pero blessed naman po. Pero how do you deal with the LDR pala na part? Actually, minsan naiisip namin, nakaka-better din siya ng sitwasyon namin. Kasi may sarili siyang time sa career niya, may sarili akong time sa career ko. Pero pagka yun nga, magsasabi siya na uuwi siya, hindi na ako mag-work niyan. Pero kapag wala siya, ayan, sige, work. Kasi kapag nandito siya, family talaga. And mas nalapit kami sa kids eh, especially ako. Kasi dati ako lang nagtatrabaho sa amin. Ngayon, may katuwang na ako. So, pwede na ako, kagaya ng sinabi ko, pwede na ako mag-no kapag hindi ako comfortable makatrabaho or yung trabaho na ibibigay ko sa May akin. choice ka May na. choice na ako. Dati kasi wala po talaga. Ayun Kasi po. may katuwang ka. Oo, ngayon may katuwang na ako. Daddy, gastusan mo to. Charing. Pero is it everything that you imagine? Yung marriage? Opo, di ba? Isipin niyo yun, andito na ako ngayon. Parang hindi ko pa din minsan, sobrang grateful ko lang. Talagang minsan napapaiyak ako sa pasalamat ko sa kanya. Kasi ang laki po ng binago ng buhay ko. Hindi ko na, pag nakikita ko yung old videos ko, nakikringe din ako. Ganun pala, kapag ka parang ngayon na, syempre lahat po ng galaw ko as a wife, as a mother, like, sinasama ko na po lahat yun. And syempre, number one is to honor God. Lahat po ng galaw ko, yun po ang gusto ko po mangyari ngayon. Ayun po. Pati kilos, no? At O, nagsasalita, nag-iba. talaga ba? Diba? Napansin Iba. nila. Iba. Diba? God's grace. Actually, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, yung mga lalabas sa bibig ko, lagi niyo pong gagabayan. Yung may mapupulot tayong magandang aral, yung makaka-inspire tayo ng mga kababaihan. And gaya nga na sinabi ko, huwag kayong matakot. Kapag katingin yung mali na, you can walk away. As long as gusto mong panindigan. Ayun po. Even sa mga content mo, parang Opo. nagiging choose, ano ka na. Oo. Actually, rin ako eh. Sobrang na-inlove po ako sa mga movies, series na about sa mga Bible po. So, At least Zainab, hindi ka righteous. opo, alam niyo po, Wala pa akong sinasabing pangalan. wala, hindi, alam niyo po, okay naman to have faith, to share the gospel, pero hindi ka po pwede magmarunong sa sa ibang sitwasyon po ng buhay. Sarilihin mo na lang. Gaya ng Na mga bagay na tingin mo mapupunta ka sa impyerno pero hindi naman kasi God is good, especially Jesus, 'di ba? Grabe pinatawa ni Jesus lahat. And yun ang binigay na hope sa atin ni God. Pinadala niya si Jesus sa atin. So all we have to do is if we want to follow, if we want to be better para hindi tayo mapunta sa impyerno, gawin natin. Pero wala makakapagsabi niyan. Ikaw lang kapag tsugi ka na. Jaina, sino nag-influence ng faith journey mo? Si Ray po talaga. Man of God yung asawa ko eh. So, hindi ko din nga mapaniwalaan. Hindi ko talaga mapaniwalaan. Ano mga nabago sa'yo? Ano yung mga hindi mo na ginagawa ngayon? Ngayon, hindi na ako yung random, yung bored ako sa bahay, gigimik ako. Ganyan, hindi ka na laman ng Hindi na ako laman ng yung may maisip akong like halimbawa nag-overthinker po kasi ako eh. Sagittarius, overthinker. Hindi niya tutulog. Overthink lang ng overthink. Before, pag nag-overthink ako, to-tweet ko yan, post ko yan.
nakaka-attract ako ng negative, ng bashing. Ngayon hindi na. Wala na akong ganun. Journal mo na lang yan, te. Ayun. So yun na ba iba tayo, you're a good friend of Mika. Yes po. Natutuwa ka ba dun sa nangyayari sa Yes, kanya? and- Ikaw yung isa sa mga sumuporta sa kanya and din eh. sobrang okay po yung ano namin. Actually, in-invite ko siya birthday ni Ray, di siya nakapunta kasi nasa taping siya, nagpadala siya flowers, ganun siya ka-sweet. And consistent pa rin yung pag-uusap namin. Minsan mag-message yun, susumbong na kung ano-ano. And proud na proud ako sa kanya. Humihingi ba Ano siya ba- ng advice sa'yo about love life? Hindi naman, wala namang ganun. Kasi Ano bang kapag- alam mo sa love life niya? Wala po. Ay, wala talaga. Swear, wala talaga. Like, ang pinaka napag-uusapan lang talaga namin is yung pagod niya sa work kasi lagi din naman talaga po siya nag-work. And sabi ko naman sa kanya, ngayon na naranasan mo yan, go with it. Talagang tuloy-tuloy mo lang yan. So Pero hindi alam pa mo- napakilala sa'yo. Well, sino ba? Pero alam mo ba controversial yung love life niya, pinag-uusapan? Lahat naman po ng kino-controversial nila. Kahit dumaan din ako dyan eh. Di ba? Pero kung saan siya masaya, ayun na lang po. Kung ano yung naging part din ng Team Sebe yung pass niya. And ako naman, as long as happy siya, dun po ako. Ayun po. Thank you. Thank Thank you po. Thank you everyone.